Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Hindi mapalagay si Tristan sa kaiisip kung ano ang dapat niyang gawin. Nararamdaman niya na anak niya si Lorenzo, pero ang labis na pinagtataka niya ay hindi niya ito nararamdaman sa anak nila ni Diana. Dahil sa kuryosidad ay pinuntahan niya si Tricia sa living room at agad niya itong niyakap. "Daddy, what's wrong? Are you okay? Bakit niyo po ako niyakap?" Naguguluhan tanong nito sa kanya. "I just wanna hug you." Niyakap niya ito na mahigpit at hinahanap ang kakaibang pakiramdam ng katulad ng kay Lorenzo. Ngunit bigo siya. Nagtatakang tiningnan sila ni Diana na makita sila sa ganoong itsura. "Tristan, anong ginagawa mo? Ngayon lang kita nakitang niyakap ng ganyan ng anak natin. Anong nakain mo? Na-realize mo na ba ang pagkukulang mo sa anak natin? Mabuti naman kung ganon." Nakangiting sambit ni Diana ngunit hindi ito pinansin ni Tristan at nagmamadaling tumayo para bumalik sa opisina. Muling iniwan si Diana na nagngingit-ngit sa galit. "Tristan, ano bang problema mo? Tristan, bumalik ka rito! Ano ba? Saan ka pupunta?" Kahit anong pagsigaw ang gawin nito ay hindi na narinig pa ni Tristan. Dumiretso siya sa opisina ni Karen para maghanap ng kahit isang hibla ng buhok ni Lorenzo. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya nakukuha ang mga sagot sa kanyang katanungan. Kumuha siya ng tissue saka iyon binasa at walang pag-aatubiling pinahid sa sopa kung saan nakahiga ang bata kanina. Laking tuwa niya nang may dumikit na buhok sa tissue. "Kailangan ko malaman ang totoo, Karen. Hindi ko gusto ang ganitong pakiramdam. Gusto ko mapatunayan na anak ko si Lorenzo. Alam kong anak ko siya dahil nararamdaman ko yun. Ano man ang dahilan mo kung bakit mo siya tinago sa akin, ay wala akong pakialam. Basta't may karapatan ako sa anak ko." Hindi na siya nagsayang pa ng oras at lumabas na siya ng opisina para sumakay sa kotse. Pupunta siya sa ospital para magpa-DNA test dahil gusto niyang malaman ang totoo. Samantalang masaya ang mag-inang si Karen at Lorenzo habang prenteng nakahiga sa sofa. Nagbabasa si Karen ng storybook para sa anak, ngunit natigilan siya nang banggitin nito ang pangalan ni Tristan. "Mama, friend niyo po ba si Tito Tristan?" "Anak, bakit mo naman natanong?" "Mama, gusto ko po siya. Ang bait niya po kasi. Niyakap niya ako kanina, di ba? Ang sarap po ng yakap niya, Mama. Gusto ko po siyang makita ulit." Nagparte ang bibig ni Karen dahil sa sinabi nito. "Bakit, anak? Hindi mo naman siya pwedeng makita. May baby din siya, baka magselos sa'yo." "Pero gusto ko siyang makita ulit, Mama. Sasama po ako sa inyo bukas sa opisina, Mama." "Anak, matulog na tayo ha. Pag-usapan natin yan bukas." "Sige po, Mama. Basta papayagan niyo po ako ha. Please, Mama." Hindi na natanggihan pa ni Karen ang hiling ng kanyang anak, kaya pumayag na lang siya sa gusto nito. Kinabukasan ay hindi na makapaghintay pa si Tristan sa DNA result nila ni Lorenzo. Habang si Diana ay binabantayan ang bawat galaw ni Tristan dahil sa mga pagdududang nararamdaman sa mga kinikilos nito. Excited na pumasok si Tristan sa opisina dahil hinihintay niya ang pagdating ng resulta. Maya-maya rin nga lang ay hawak na niya ang napakahalagang papel na magiging sagot sa kanyang mga pagdududa. Dahan-dahan at maingat niyang binuksan iyon at agad na napaluha nang mabasa ang laman noon. Tinungo niya ang opisina ni Karen ngunit hindi niya ito naabutan, kaya napagpasiyahan niya ang bumalik na lang sa kanyang silid. Halos libutin niya ang 4 na sulok ng opisinang iyon dahil sa pananabik at hindi siya mapalagay sa kanyang nalaman. "Anak ko pala si Lorenzo. Bakit mo siya tinago sa akin? Sabik na sabik akong makita ang anak natin dahil ikaw lang ang gusto kong maging ina ng anak ko.
Pero bakit nilihim mo ito sa akin? Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Babawiin ko kayo kay Ruther. Habang naglalakad si Diana papasok sa kumpanya, ay bigla na lang siyang hinila ng isang lalaki. Namilog ang kanyang mga mata na mapagtanto kung sino ang taong iyon. Dexter, anong ginagawa mo rito? Kinakabahan tanong niya habang lumilinga sa paligid. Kamusta ka na, Diana? Miss na kasi kita kaya dinalaw kita rito. Nakalimutan mo na ba ang mga obligasyon mo sa akin? Bakit hindi mo pa pinapansin ang mga chat ko sa'yo? Ang bilis mo namang makalimot. Nakangising sagot nito sa kanya. Tigilan mo ko. Wala na akong pera dahil naubos na ang pera ko. Wala na akong makukuha pa sa kumpanya dahil hindi na ako nakopo sa financing. Sigaw ni Diana. Oops, wag mo kong sigawan kung ayaw mo sabihin ko sa asawa mo na ako ang ama ng anak mo. Nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita. Tumahimik ka, Dexter. Baka may makarinig sa'yo. Wala kang anak sa akin kaya lumayas ka rito. Huwag ka na magpapakita pa sa akin. Hindi niya mapigilang matakot dahil baka may makakita sa kanila at makaabot pa kina Tristan. Sumilay ang nakakalokong ngisi sa mukha ni Dexter. Pwede. Hindi na ako magpapakita sa iyo kung bibigyan mo ko ng 10 milyon. Kapalit ito ng katahimikan ko habang buhay. Hayop ka? Saan ako kukuha ng ganyang kalaki? Pati si Mommy at Daddy nagagalit na sa akin. Wala nang laman ang bank account ko. Wala na silang maibigay sa akin kahit 5 kaya tigilan mo ko. Umalis ka na please. Pakiusap ni Diana ngunit mas lalo lamang siyang inasar nito. Mayaman ang kabit mo, di ba? Nasaan na? Huwag mo sabihin na walang manang anak ko. Hihingin ko na ang parte ng anak natin para naman may panggastos na ako. Walang hiya ka, Dexter. Malaking pera na dispalko ko sa kumpanya. Gusto mo talaga ako mapahamak? Nagsisisi na ako na sumiping ako sa iyo ng gabing yon. Hayop ka. Ako ang naghihirap samantalang ikaw ang nagpapakasarap. Huwag mo akong sumbatan dahil nasarapan ka naman, di ba? Ibibigay mo naman ang 10 milyon na hinihingi ko, di ba? Dahil kung hindi, sa kangkungan kayo pupulutin ng anak mo. Tawagan mo ko kapag handa na ang pera. Aalis muna ako sa ngayon para makapag-isip ka ng paraan. Hayop ka, Dexter. Hindi ako papayag na masira mo ang mga plano ko. Kailangan ko makapag-isip ng ibang paraan. Habang naglalakad patungo sa opisina ay narinig niya ang pag-uusap ni Karen at nang kausap nito sa telepono nang madaanan niya ito. Karen, papunta na kami ng opisina. Ang kulit ng anak mo. Gusto niyang makita si Tristan. Ate Beth, sige po. Nandito na po ako sa opisina. Hintayin ko na lang po kayo para diretso na tayo sa supermarket. Sige Karen, malapit na kami. Bye na muna. Bye Ate Beth, mag-iingat kayo. Nanlaki ang mga mata ni Karen nang makita niya na nakatingin si Diana. Nakikinig ka ba sa usapan namin? At bakit naman ako makikinig, Ma'am Karen? Anong mapapala ko? Diyan ka na nga. Iniwanan niya si Karen at ang mamadaling pumasok sa sariling opisina. Pagkarating ay tinawagan niya si Dexter. Hello Dexter, puntahan mo ako rito sa kumpanya, ngayon din. Gusto mo ng 10 milyon, di ba? Kahit 20 milyon pa, bilisan mo. Nakaisip siya na magandang plano at kakailanganin niya ang lalaking ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan ka kukuha ng 20 milyon? Ang bilis naman yata. Nagtatakang tanong nito sa kabilang linya. Huwag ka ng maraming satsat, bilisan mo. Binabanan niya ang telepono dahil may tumawag sa intercom. Hindi pa nakakabalik ng opisina si Tristan dahil hindi pa rin natatapos ang meeting nito sa labas. Ilang saglit pa ay lumabas si Diana para pumunta sa parking lot. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Karen kaya dali-dali itong lumabas para pumunta sa parking lot. Ngunit nakita nito si Diana na tila ba may inaabangan sa labas habang may kausap na lalaki. Natanaw na ni Karen ang kotse kung saan nakasakay si Lorenzo at Beth. Kaya nagmamadali siyang lumapit ngunit para siyang papanawan ng ulirat nang masaksihan kung paano hablutin ng lalaki ang anak niyang si Lorenzo. Bitiwan mo ang anak ko! Bitiwan mo!
Natatarantang sigaw niya sa hindi kilalang lalaki. Bumaba na rin ang kanilang driver para suntukin si Dexter. Ngunit may hawak itong baril kaya mabilis silang napatras. Sige, lumapit kayo. Babasagin ko ang ulo ng batang ito. Banta nito. Bumunot ng baril ang gwardya na nakakita sa kanila. Ngunit hindi nito magawang magpuputok dahil hawak ni Dexter ang bata. Hayop ka, Diana. Kaya pala nakikinig ka kanina habang may kausap ako sa telepono. Kriminal ka talaga. Magbabayad ka ng mahal kapag may masama nangyari sa anak ko. Sigaw ni Karen nang makita si Diana na nanonood sa isang tabi. Baliw ka ba, Karen? Hindi ko kilala ang lalaking yan. Huwag mo kong pagbintangan. Nandito ako para sunduin si Tristan. Nagsidatingan na mga pulis ngunit hindi malaman kung paano ililigtas ang bata dahil sa baril na nakatutok sa ulo nito. Mama, natatakot po ako, Mama. Nanginginig na sigaw ni Lorenzo. Labis ang takot nito dahil sa hawak na armas ng taong may hawak sa kanya. Lorenzo, anak ko, huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Ililigtas ka ni Mama, okay? Pilit na pinapakalma ni Karen ang sarili kahit na hindi matigil ang bilis at lakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Sir, hulihin niyo ang babaeng yan. Siya nagutos na kidnapin ang anak ko. Maring saad niya sa mga pulis habang nakaturo kay Diana na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. No, may ebidensya ka ba, Karen? Umayos ka dahil baka kasuhan kita. Maya-maya rin lang ay dumating na si Tristan na mabilis na napatakbo palabas ng sasakyan nang makita ang kaguluhan sa parking lot. Nabuhay ang kaba sa dibdib niya nang makita ang baril na nakatutok sa kanyang anak. Sinubukan niyang lumapit ngunit pinigilan siya ng pulis dahil sa takot na mapahamak ang bata. Karen, anong nangyayari? Bakit hawak niya si Lorenzo? Nag-aalalang tanong ni Tristan. Tumakbo palapit sa kanya si Diana na ngayon ay umiiyak. Tristan, pinagbibintangan ako ni Karen na ako ang nagpakidnap sa anak niya. Wala akong alam, Tristan. Nagkataon lang na lumabas ako para hintayin ka. Hindi niya ito pinansin dahil nakita niya ang asawang si Karen na nanginginig. Marahas niya kinalas ang pagkakakapit sa kanya ni Diana para lapitan ang asawa. Wala siyang pakialam sa galit ni Diana dahil mas mahalaga ang kanyang pamilya. Karen, ililigtas ko si Lorenzo. Humakbang siya papalapit sa anak dahil determinado siyang mabawi at iligtas ang anak. Bitiwan mo ang anak ko. Malalim ang tinig na sambit niya sa lalaki. Sapat na iyon para marinig ng mga nakapalibot sa kanila. Nagulat si Karen sa kanyang narinig. Paano nasabi ni Tristan na anak niya si Lorenzo? Pati si Diana ay namilog ang mga mata dahil sa sinabi ni Tristan.